Good evening po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ngayon po ay panahon ng tag-ulan at talagang bihira po ang araw na hindi uulan. At ang ating pong pag-usapan ngayon mga kabayan ay tumutukoy po sa isyu ng bayan. At patuloy po yan laging pinag-uusapan natin itong isyu ng ating bayan. At bagamat ngayon po ay tag-ulan, ay unahin po natin itong rainy season na panahon na sapagkat ay marami pong naidudulot itong panahon ng tag-ulan sa ating bayan na marami pong kaabalahan. Hindi naman po sa ayaw natin yung ulan. At ibig lamang pong sabihin natin na ito pong panahon ng tag-ulan ay marami pong kaabalahan na nangyayari sa araw-araw na pagkilos ng ating mga kababayan. At una dyan, sa patuloy na pong pag-ulan, ang ating mga commuters ay papasok po sa trabaho at karamihan po dyan ay nababasa, lalo na doon po sa mga walang sasakyan. Pero para po naman doon sa may mga sasakyan, ito pong ating mga kababayan ay naabala pa rin po. Akala natin ay yung may mga sasakyan ay napupurisyo din po. Bakit? Sapagkat yung ating mga kalsada sa tagal ng umuulan, lumalambot yan, nagkakrak ang mga simento at nabubutas at nagiging lubak-lubak. Yan po ay nakapagdagdag din po ng traffic yan. Siyempre, para doon po sa mga lulaying na areas sa Metro Manila at hindi lamang sa Metro Manila mga kabayan, sa buong bansa. Sapagkat kahit sa ngayon sa Mindanao ay tag-ulan din po doon. At sa Kabisayaan. At kamakailan, galing po ako sa Bisaya, ay talaga namang ang ulan ay halos araw at gabi. Kaya nga po ay nasisira ng ulan. Ito pong ating mga kalsada. Kaya po malaki po ang epekto nito. Kaya para po sa ating mga kababayan, kasama na rin po yung ating panawagan na kung kayo po ay nakasumpong ng mga ganitong kalsada na naglubak-lubak na sira dahil po sa panahon ng tag-ulan, ay mangyaring tawag po ninyo, pagbigay ninyo alam doon po sa mga kinauukulan. Kung sa probinsya naman po ay parating po ninyo sa mayor, governors. At dito sa Metro Manila mga kabayan ay marami pong mata rito na nakakatingin at kaagad na nasubaybayan yan sa ating mga kinauukulan. Siyempre, yung ating pagbabalik ng eskwela, face-to-face classes ay talaga namang panahon din po ng tag-ulan. So yan po mga kababayan. Susunod nating pag-usapan ay issue pa rin po ng bayan ito, mga kababayan. Bagamat nakakalungkot, pero ito pong, ngayon pong araw na ito ay dinala na po sa huling resting place yung ating dating Pangulong si Pangulong Fidel Valdez Ramos, mga kababayan. Pitsa 9 po ngayon. At kung saan ay naroon din po yung ating Pangulo, si President Baby. Siyempre, yung pamilya ng mga Ramos, mga kababayan at kaibigan. Ito pong si Fidel Ramos, mga kababayan, ay gusto ko lang paalaala na ito po ay ating dating Pangulo. Graduado doon po sa
West Point sa Amerika at dating general. At yan po yung kanyang kadakilaan sa kanyang kapanahunan, mga kababayan. Kaya dumating na po sa punto na talagang ililibing na po siya. Ating Pangulo ay nakikiramay, pamilya. At isa po sa mga punto na ating nakikita doon na sa pakikiramay sa ating Pangulong Marcos, doon po kay dating Pangulong Fidel Valdez Ramos ay yun pong lagi niyang sinasabing unity. Yun po yung epekto noon, mga kababayan. Ang ating Pangulong Marcos ay adikain niya ang pagkakaisa. Kaya malaki pong bagay ang kanyang pakikiramay doon po sa pamilyang Ramos, mga kababayan. So, ayan po na napakahalaga yung mga ginawa ng ating Pangulong Marcos. At susunod na ating pag-usapan, mga kababayan, ay ito pong COVID ay nabanggit na rin po natin dito sa nakaraang video natin, ay tumataas po ang bilang nito. Pati itong si Senator Amy Marcos at Senator Alan Peter Cayetano ay nagkaroon din po, positive din po sa COVID. At sa kasalukuyan ay mayroon pong nakatalang record nito, kaso ng COVID ay maabot po ng mga 4,000 ito sa ngayon, mga kababayan. Kaya para po sa ating mga kababayan dyan na ika nga unvaccinated at kahit na po bakunado at may mga boosters pa ating mga kababayan, ay mag-ingat po kayo. At inuulit ko po yung mga unvaccinated nating mga kababayan, ingat lang po kayo at huwag kayong magkampante sapagkat kayo po ang mas madaling mahawaan nito kaysa mga bakunado. Ayan po, mga kababayan. At sapagkat ayaw ninyo magpabakuna, siguro doble ingat na lang po kayo. Lalo na sa ating mga kababayan dyan na mahilig dumalo ng mga crowded na lugar. At ito pong ating dalawang senators na nagka-positive ngayon sa COVID ay matikin ninyong kompletong bakunan yan. May boosters pa yan. At maayos ang tirahan yan. At ang mga pinupuntahan yan ay sa Senado lang, mga disenting lugar. Pero ang tanong po bakit po nahahawaan pa sila ng COVID o nagiging positive pa sila? Yan po, mga kababayan. Kaya matindi ang COVID talaga. Wala pong sinisino. Kaya ulit ko po, doble ingat lamang. Ayan po yung ating mga nakakalungkot na mga isyo na ating pinag-uusapan. At isa pang good news, mga kababayan, na ating pag-usapan ngayon, ito pong rollback po ng produktong langis. Mga kababayan, ay nag-rollback na po kaninang umaga. Mga alas 7 ng umaga, mga kababayan. At bakit ko po inasabing good news ito? Sapagkat malaki po ang nagiging rollback nito. Mahigit 2 piso po ang rollback. Kaya good news ito para sa mga motorista natin. At ang ating mga motorista sa ganitong rollback na malaki, mga kababayan, ay pwede na po kayong umarangkada. Pumunta na po kayo doon sa tindahan ng langis kung saan man ninyo gusto, sapagkat 2 piso mahigit na po ang bawas sa bawat litro ng langis, mga kababayan.
So yan po ang good news mga kababayan na aking inisishare sa inyo sapagkat mahalaga po yan na ma-refresh ah, tayong lahat doon po sa mga updates ng mga issue o balita na ating napapag-usapan. Ah, lalo na ito ang pinakamainit na issue, ito pong usapin sa langis. Pagka tumaas po yung langis, nararamdaman natin na maiinit ang ulo ng ating mga motorista. Yan po, mga kababayan. Sana po ay mag-enjoy kayo dyan sa rollback ng langis. At sunod na ating pag-usapan mga kababayan ay ito pong si dating Vice President candidate Walden Bello, mga kababayan, ay hinuli siya ay dahil po sa kasong cyber libel na isinampa doon po sa dating aide ng mga Duterte. Ayan po. Pero masaklap, nasa kustodiya na ng pulisya ito si Walden Bello ay naratangan pa si Vice President Inday Sara Duterte na siya daw po ang nagpakana nitong pagpahuli sa kanya ng pulis. Yan po yung yan po yung hindi maganda. Ating matatandaan, ito si Walden Bello ay mainit din po yung dila nito. Kaya siguro ay talagang hindi siya biniro noong nag-file ng kaso sa kanya. Itong cyber libel. Ayan po mga kababayan. Ito pong si Bello ay dating congressman po ito. Dating tumatakbo ng pagka-vice president. So yan po mga kababayan. At siyempre mga kababayan, ating pag-usapan itong pangunahing issue ngayon o balita na lumalabas ngayon po na una sa lahat ito pong panukalang batas na panukalang batas ba ito o protokolo lamang? Bawal na po ngayon ang ayaw nga po, panukalang batas, I'm sorry, panukalang batas na korpyo diyan po ngayon sa Kongreso para po sa mga minor de edad magmula ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ng madaling araw mga kababayan. So, kung kayo kaya ang aking tatanungin mga kababayan sa issue na ito, ano sa palagay ninyo? Isang ayon ba kayo na magkaroon ng curfew para sa mga kabataan? Pwede po kayo mag-react dyan mga kabayan. Ilagay niyo lamang reaction ninyo o komento ninyo dyan sa column section. At kung ako po ang inyong tatanungin, ako po ay payag ako sapagkat ito na nga po yung isyong ito para po sa kabataan ay mahalaga po ito, importante sapagkat alam naman ninyo ang kabataan ng mga minor de edad kung wala pong disiplinang batas na ipapataw po sa ating gobyerno, ito pong mga kabataan ito ay matuto lamang po ng paglakwat sa dyan po sa lansangan at barkada. So nabalitaan po ba ninyo yung mga nangyayari dyan sa Maynila, saan mang lugar dito sa Metro Manila, na ating mga kabataan, minor de edad, ay nagkakaroon na po ng riot. Nagrarayot, sumusugod doon sa ibang kalye, naghahanap ng kaguluhan. Ang problema dito,
hindi po siya tuwira at talagang tuwirang may kukulong, umadampot sa mga otoridad kung sila po ay nagrarayot na nag-aaway yan po sa kalsada. Dahil nga po sa batas ni Kiko Pangilinan na juvenile law. Yan po mga kaubayan. Kaya mas maigi ang panukalang batas na ito na ginawa ng Kongreso ay pabor po ako doon po sa mga panukalang batas na ito na para po sa mga kabataan na nararapat lang pong lagyan ng curfew hours ito mula ng alas 10 hanggang alas 5. Itong ating mga kabataan, pagka walang curfew, matututo po ito sa bisyo. Katulad nga po ng ating sinasabi na nagkakaroon po sila ng mga riot dyan. Ano po ibig sabihin yan? Di ba natututo sila sa mga kalukuhan sa halip na i-focus yung kanilang attention doon po sa pag-aaral. Yan po yung mga nagiging problema sapagkat wala pa po tayong batas niyan. Para doon sa mga ating mga kababayan na tutol, mag-react po kayo dyan sapagkat inirerespeto po natin ang inyong mga reaksyon. Pero dito, sa panukalang batas na ito mga kababayan, itong mga kabataan, pagka mayroon po tayong curfew mula ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, ay napakabuti po niyan. Ibig sabihin, hindi lamang security sa ating mga kabataan habang nag-aaral sila, mga kababayan, kundi ito ay pabor sa ating mga magulang na naprotektahan ang kanilang batas at hindi mapapahamak sa oras ng gabi. Yun po yun ang mahalaga doon mga kababayan. Kaya nga po itong disiplina ng ating gobyerno ay kinakailangan po sapagkat noon pong panahon ni President Edralin Marcos Sr. ay napakadisiplinado po yung ating mga kabataan. Yan po yun. Ako noon sa mga panahon ngayon, ako ay high school na ako noon. Pero sa aming eskwelahan, bagamat private yung aking eskwelahan, dyan po sa Pasay, ay malaki pong epekto. Yung pong curfew sa mga panahon ngayon para po sa amin. Nag-edad lang ako noon ng 16, mga kabayan. Ang curfew noon, nagsimula pa lamang ng alas 12 ng gabi o hanggang alas 5. Whereas, kung may patupad itong curfew ngayon, panukalang batas dyan sa Kongreso, mas maganda ito kasi alas 10 pa lang ng gabi. Yun po yun, mga kababayan. So, dahil po dyan sa mga curfew na ito, para po sa kabataan, ay pabor po ako. At napakagandang panukalang batas yan para protection doon po sa ating mga kabataan. Ang mga kabataan matututo sila at tutok sila doon sa pag-aaral at madisiplina sila at malaking tulong po pagdating ng panahon na edukar yung mga kabataan ay siyempre bawas po yan ng kriminalidad sa ating bayan. Yan po yun mga kababayan. Kaya yan po yung kahalagahan dyan na ating sinasabi tungkol po sa curfew mula ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. So,
Yan po yung ating good news, mga kabayan. At isa pang good news, mga kabayan, para po doon sa ating mga public school teachers at sa mga public schools natin, ay bawal na po ngayon ang mga teachers natin, dyan po sa public school teachers, na humihingi ng pira sa mga estudyante. Anumang klaseng koleksyon, ito mga kabayan, contribution sa mga public school natin ay bawal na po. Kasi po, hanggang sa ngayon, mayroon pong mga reklamo ng mga teachers natin dahil sa mga public school teachers ay humihingi daw po ng contribution. Kahit magkanong halaga, 2 piso, basta contribution na pinapalabas na mayroong bibilihing kagamitan dyan sa eskwelahan, mayroong bibilihing television, kasi mayroon pong report dyan na ilan sa ating mga public school teachers na public schools natin na mga kabataan ay hinihingian po ng pera. Inuulit ko po, hindi na po yan pwede ngayon under po sa Marcos administration at Vice President Secretary Inday Sara Duterte, mga kababayan. Hindi na po pwede ngayon yan. At huwag ninyong sansalain itong kautusan na itong mga kababayan, sapagkat masusubukan po ninyo si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan po. Siyempre, kilala niyo na po ito, mga disiplinaryan, ang mga Duterte, mga kababayan. Paano po nila disiplina yung Davao, ay gagawin din po nila dito ngayon sa nation, sa buong bansa. Sapagkat Vice President po siya at siya po yung kinalagang sekretary dyan po sa DepEd. Ayan po, mga kababayan. Kaya huwag naman malungkot yung ating mga teachers, sapagkat pabor po sa inyo ito, mga kababayan nating public school teachers. Ito pong panghihingi ng contribution, kaya nga po siya ay ipinagbabawal niya, sapagkat ang ating pong public schools, mga kababayan, ay libre po yan. Wala pong bayad yan. Kaya hindi po kailangan na ang mga kabataan natin dyan sa public school teacher at public schools natin ay hindi po dapat hingian ng anumang halaga o anumang contribution. Kasi nga po, libre yun eh. Hindi ba ninyo alam, mga kababayan, na ito pong ating DepEd sa proposed budget ngayon na ipinasa sa Kongreso, ay ang DepEd o Department of Education ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento ng gobyerno. Bakit po? Kasi nga po, libre ang pag-aaral ng mga estudyante dyan. Yan po yung dahilan. Libre po yan, mga kababayan. Kaya huwag po ninyo hingian ang ating mga kabataan, kasi wala pong pera yung ating mga kabataan na yan eh. Kaya nga po nag-aaral lang po yan dyan sa public schools natin, kasi nga hindi po mayayaman yan mga batang yan. Yan po. No? Sapagkat ang mga pag-aaral ng mga kabataan, inuulit ko po, ay libre sa public school teacher. Libre. Libre po yan. Alam ba ninyo na ang DepEd ay
sinasabi ko na po na siya yung pangunahing departamento na binigyan ng malaking budget. Kaya, yan po mga kabayan. Dito po, under sa Marcos administration. Ha? Yan po ang dahilan. Kaya, libre ang mga bata sa mga pag-aaral dyan po sa public schools natin, sa mandako ng bansa. Yan po mga kababayan. Ayun. Tungkol naman sa mga batang mag-e-enroll. At ito din po ay hindi bagong excuse me. Hindi bagong pangyayari na itong sasabihin ko sa inyo. Sapagkat itong tungkol naman sa mga batang mag-e-enroll. Ay noon, napapansin natin na ang daming requirements ang hinihingi ng eskwelahan, public schools natin. Di ba? Madaming requirements ang hinihingi. Hindi po dapat hingihan sila ng maraming requirement. Birth certificate lang po, sapat na po yan. Sapagkat yung birth certificate, alam ang pitsa ng kapanganakan, buwan o anong buwan, edad. Yan po yun, kumpleto na po yun eh. Yan na lang po ang requirements na hinihingi ngayon sa mga nag-enroll nating mga kabataan sa eskwelahan. Wala na yung, hindi na kailangan yung marami pang requirements na kung ano-ano ang hinihingi. Yun po mga kababayan. The birth certificate lang po, yun lang po ang kailangan dyan. Kaya, para po dyan sa ating mga kabataan na nag-aaral at sa ating mga magulang, birth certificate lang po ang kailangan ngayon. At yan din po ay may batas si Senator Bong Revilla dyan na birth certificate ay sapat na pong requirements para po sa lahat ng transactions, mga kababayan. Kaya itong magandang balita, mga kabayan, ito ay balitang bayan nga ito, mga kababayan, pinag-usapan natin sapagkat ito po ay mahalaga na maunawaan sa lahat nating mga kababayan, lalo na sa mga magulang na nagpapaaral ng anak, yan po sa public school teachers, na inuulit ko lang po, bawal na po ang anumang panghihingi sa mga estudyanteng kabataan sa ating mga public school teachers. Yan po. Bawal na po yan. At sana huwag na ulitin gagawin sapagkat mayroon nga pong mga reports sa ngayon sa aking nabanggit kanina ay dito mismo sa Metro Manila pero hindi na natin identify kung saang eskwelahan yan. At siguro noon pa mga nakaraang mga panahon na mayroong mga na bulgar dyan, mga kababayan, ay gusto kong makarating sa kanila ito na mapanood nila, malalaman nila na yan po yung bagong kautusan ngayon yan sa DepEd na wala na pong manghihingi ng contribution para po dyan sa ating mga estudyante, mga kabataan. Wala pong pera yung ating mga estudyante na yan, mga kababayan. Kaya hindi po dapat hingian ng pera. Ayan po. Kaya isa pa sa ating pag-usapan ngayon, ito pong tungkol dito sa Philippine Statistics Authority, mga kababayan. Ako po ay matagal ko nang naisipan ito na
pag-usapan dito po sa ating channel sapagkat itong Philippine Statistics Authority, ang trabaho po nito ay upang alamin ang populasyon ng Pilipinas. At ganun din po yung mga issue dyan sa ah, unemployment. Trabaho din po nila yan na mag-survey o mag-census sila para malalaman po kung ilan na yung populasyon ng Pilipinas at ilan din po yung walang trabaho. At ang alam ko rito na unemployment dito sa Pilipinas ay mataas pa rin po, umaabot sa nasa mga 3 million or more. Ganun po kalaki yung unemployment pa rin natin. Dito mga kabayan, kaya bagamat sinasabi natin yung trabaho ng ah, Philippine Statistics Authority ay kasama na po lahat yan. Sila po ay nagsasurvey, iikot sila, ika nga itong nagsisinso sila, inaalam nila yung ating populasyon kung gaano na karami. At sila po yung nag-i-issue nitong national ID, mga kababayan. Pero ako, nagtataka kung bakit ang aking ID, ipinahil ko yun, last year pa, mga kababayan, ay umaabot ng 1 year and 5 months, mga kababayan, hindi pa rin po dumating yung aking national ID. O isipin po ninyo yan. Samantalang sinasabi, binabalita na mabilis lang daw ang pag-issue ng ID ito. Pero sa kabila ng binalita na mabilis ang issuance ng ID ng ng Philippine Statistics Authority, ay yung akin hanggang ngayon, 1 year and 5 months na. Ako, para sa akin mga kabayan, ay yung aking ID, hindi ko na po aasahan yan na makarating pa po sa akin yan. Pero yung sa misis ko, ay dumating na. Eksakto 1 taon dumating. Pero yung akin, 1 year and 5 months, hindi pa dumating. Kaya sinasabi ko po, na hindi na ako umaasa dyan na makarating pa yung aking ID. Hindi ko alam sa Philippine Statistics Authority kung ano nang nangyari yan po sa mga may-ari ng ID. Bakit hindi pa nila ito ibinibigay? Yan po, mga kababayan. Nangahulugan lamang na mayroon pong problema dyan sa opisinang yan. Kung ano man, hindi po natin alam kung ano pong problema nila. Anyway, mayroong mga politiko dyan o mga ating Congress ay mayroong nag-react dyan tungkol po dyan sa issuance ng ID na yan na pabilisin. Sana po, i-postro ninyo yung inyong kautusan dyan po sa pagbibigay, pag-distribute nila sa mga ID na ito. Ito pong aking sinasabi mga kabayan ay hindi po ito pagbatikos dyan po sa Philippine Statistics Authority, mga kabayan. Kundi sinasabi ko lang po yung totoo. Ay totoo naman po talaga na aking ID 1 year and 5 months na po. Andito po yung resibo sa akin. Hanggang ngayon, wala pa pong ID dumating. Kaya, kalimutan ko na yan. Yan po mga kababayan ang nangyayari dyan. Naka 35 minutes na po tayo mga kababayan. O more, higit na. Hanggang dito na lamang po muna ang ating pag-uusap at hanggang
sa sunod po na video. Muli po tayong magkita-kita. At God bless po sa ating lahat.